Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Nang mamatay ang nanay ko ay wala na akong ibang nagawa kundi umuwi ng probinsya kung saan nakatira ang nag-iisang tita ko sa ama at yun ay si Tita Marie. Akala ko kapag umuwi ako doon ay magiging tahimik at payapa ang buhay ko. Pero hindi pala. Doon pa lang pala magsisimula ang magulo kong mundo. Opo, meron kasi akong dalawang mundo. Ang mundo ng mga tao at ang mundo ng mga aswang na mula sa lahi ng aking ama. Litong-lito ako sa kung ano ang dapat na pa siyang aking gagawin. Pero sa huli, nanaig pa rin ang dugong nananalaytay sa aking ugat. Isa po kong gabunan. Ako po si Maris. At hayaan niyong ikwento ko ang aking karanasan sa pagtira ko sa aking tiyahin na magiging dahilan ng pagbubunyag ng lihim at panganib na matagal nang tinatago ng aming lahi. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot niyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag niyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Tita Marie, may patay po na manok dito sa likod. Ha? Sandali! Ngayon lang ba ito? Kakikita ko lang, tita. Tingnan mo po, hiwalay yung ulo pero parang hindi naman ginalaw ng mga langgam. Nagpaparamdam na naman sila. Nakaramdam na naman sila ng bagong dating. Ha? Sino pong sila? Ano pong sinasabi ninyo? May mga bagay na hindi mo na dapat malaman pa, Maris. Tita, pero kasi hindi ko mapipigilan ang sarili kong magtanong kasi simula nang dumating ako rito sa probinsya ninyo, may mga kakaiba nang nangyari eh. Ano ba sinasabi mong bata ka? Huwag mo sabihin sinisisi mo sa'yo mga kakaibang nangyayari rito. Parang gano'n na nga, tita. Minsan pa nga nakikita ko yung mga tao sa labas. Ang sasama ng tingin sa akin. Parang feeling ko tuloy ako yung malas. Ang dami mo pang sinasabing bata ka. Kung ano-ano kasing natutunan mo sa Maynila eh. Kaya pati dito sa probinsya dinadala mo. Pero tita, nakakatakot naman po kasi na. Pumasok ka na sa loob at mag-ayos ka na doon. Hayaan mo na ako dito. Okay, tita. Nakasimangot akong pumasok sa bahay, Kabanong. Totoo naman kasi, mula nang dumating ako, parang sunod-sunod na kamalasan ang nangyayari. Simula nang mamatay si nanay, si Tita Marie na lang ang meron ako. Kapatid daw siya ni tatay, pero ni minsan hindi ko naman nakita ang tatay ko dahil naghiwalay sila ni nanay noong bata pa ako. Pagpasok ko, nadatnang ko si Ryan. Pinsan kong galing din sa Maynila at kasabay kong umuwi sa probinsya. Siya lang talagang nakakausap ko bukod kay tita. Paano ba naman? Sobrang istrikta ni tita sa mga patakaran. Sa loob ng bahay, pati kapag nasa labas, pati galaw namin halos binabantayan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan pa ako lulugar sa bagong buhay na to. O Maris, bakit nakasimangot ka na naman? Yung nanay mo kasi, pinagsusungitan na naman ako. Ang aga-aga eh. Di ko pa nasanay kay nanay. Kahit kanino naman ganyan yan eh. Ano bang ginawa mo? Tinulungan ko lang naman siya maglinis. Saka kasalanan ko bang nakita ko yung patay na manok sa likod ng bahay. Ano? Patay na manok? Oo, kadiri nga eh. Alam mo yung hiwalay yung ulo pero hindi ginalaw ng langgam. Bakit kaya naulit na naman yung ganyan? Naulit? So, ibig sabihin, may alam ka rin tapos ayaw mong sabihin sa akin? Matagal na kasi simula nung may ganyang pangyayari. Bata pa lang ata ako nun. Wala ka pa dito. Nung pinagbubuntis ka pa lang ni Tita Janice. Sabi na eh, baka malas talaga ako. Kasi kahit nasa sinapupunan pa lang ako ni nanay, may ganito na palang nangyari. Hindi ah. Baka kasi kukuhain ka na. Ryan! Ano na naman ang lumalabas sa bibig mo? Hindi ako natutuwa ah. Hindi ba't sinabihan na kita? Nanay, si Maris kasi, ang daming tanong.
Hoy! Ako pa! Ikaw nga itong nagkukwento tungkol kay nanay sa kasapatay na manok eh. At ano naman ang kinuwento mo kay Maris, ha Ryan? Wala po, Nay. Ang sabi niya po, nangyari na yung patay manok nung nasa tiyan pa lang ako ni nanay. Ikaw talaga, Ryan. Kung ano-ano na naman ang sinasabi mo sa pinsan mo. Sorry, Nay. Kasi naman itong si Maris eh. Ako na naman. Ikaw nga yung madaldal eh. Oh, siya, tama na yan. Kumain na kayo ng umagahan. Luto na ang pagkain. Agad kami pumunta ni Ryan sa kusina para kumain ng agahan. Isa sa mga nagustuhan ko sa probinsya ay ang pagkain. Sinangag, pritong talong na may bagoong, mga pagkaing bihira ko tikman sa Maynila dahil puro karne ang nakasanayan. Kinagabihan, pagkatapos kong maligo, nakita ko si tita na may kausap na matandang lalaki sa may pintuan. Lumapit ako ng dahan-dahan at kahit mahina ang boses nila, dinig ko ang pangalan ko at ang salitang tatay. Dahil sa kuryosidad, hindi ko talaga napigilang makinig. Maya-maya, umalis na ang lalaki at agad isinara ni tita ang pinto. Para bang ayaw niyang may makaalam ng pinag-usapan nila. Tita, sino po yun? Anak ng... Anong ginagawa mo rito? Katatapos ko lang po kasi maligo tapos nakita ko may kausap ka eh. Nag-alala ko na kung sino yun kaya nandito ko. Hindi ba sinabi ko sa'yo huwag mong dadalhin dito ang pagiging chismosa mo? Grabe naman sa chismosa, tita. Narinig ko lang naman eh. Saka bakit pala niya kilala ang tatay ko? Saka bakit ninyo ako pinag-uusapan? Pinakinggan mo lahat ng pinag-usapan namin? Hindi naman po, pero narinig ko lang yung pangalan ko. Saka ang pangalan ni tatay, kaya medyo nakichismis ako. Ikaw na bata ka. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa'yo dahil sa pagiging ganyan mo. Bakit, tita? Ano po bang masama? Lahat! Lahat masama! Kaya ikaw, simula ngayon, hindi ka na pwedeng lumabas paggabi. Bawal makipag-usap sa hindi mo kilala at mas lalo ang makinig sa usapan ng may usapan. Ano? Bakit naman po? Huwag nang maraming tanong, Maris. At isa pa, kapag may nangyayaring kakaiba, sasabihin mo agad sa akin, ha? Hindi pwedeng naglilihim ka. Tita naman, hindi ko naman alam ang nangyayari eh. Sabihin mo kasi sa akin kung bakit. Ikaw na bata ka. Sinabi ko na sa'yo na huwag masyadong maraming tanong pero tanong ka pa rin ng tanong. Naiintindihan mo naman ata ako, hindi ba? O baka gusto mong pauwiin na lang kita sa Maynila at bahala ka na sa buhay mo? Si tita naman kasi, akala mo sobrang laking kasalanan ng ginawa ko. Malaki talaga. Hindi mo lang alam. Oh, hawakan mo itong bawang at itong kwintas na ito. Wag na wag mo huhubarin yan, ha? Aalis muna ako. San po ba kayo pupunta? May dala ka pang itak. Pumatay ka ba, tita? Ganyan kasi yung mga napapanood ko sa horror movie eh. Yung umaalis kada gabi, tapos kinabukasan may patay na sa balita. Naku, tita ha, baka mamaya serial killer ka po dito ha. Ewan ko sa'yo, bata ka. Ilak mo na tong pinto at wag na wag niyong bubuksan kapag hindi 3 malalakas na katok ang gagawin, ha? Wag mo nang alamin kung saan ako pupunta. Ang creepy niyo naman, tita. Sige na po. Opo, pero tita ha, wag ka mag-iiwan ng ebidensya na ikaw ang pumatay, ha? Bye! Tinamaan lang ako ng tingin ni tita bago umalis ka, Banong. Sinarado ko ang pinto at nilak ito. Ang daming mga kandado ng pinto, kaya kapag nasunog kami, hindi agad makakalabas. Nang maisarado ko na ng maayos ang pinto, ay pumunta ako sa silid ni Ryan at nakitang gising pa siya at walang tigil sa kakapindot ng cellphone niya. Ryan, bakit hindi na bago sa'yo na umaalis si Tita Marie tuwing gabi? Hindi ka ba natatakot na baka serial killer siya? Anong serial killer ba yung sinasabi mo? May trabaho kasi si nanay tuwing gabi. Hala? So, ang trabaho niya ay... Alam mo, yung nasa isip mo. Hindi uso yung ganun dito sa probinsya. Ano ka ba, Maris? Ang sarap mong batukan. Ito naman, nagbibiro lang eh. Ang creepy kaya, kasi gabi na umaalis pa siya, tapos may itak pang dala. Normal na lang sa'yo yun? Oo, normal na lang yun. Wala namang masamang ginagawa si nanay eh. Kung meron man, hindi naman niya yun ipapaalam sa atin, no? Isa ka rin eh. Nakakatakot ka na rin. Magnanay talaga kayo. Nasanay ka kasi sa Maynila. Ayan tuloy, natatakot ka. Talaga no?
Baka akala mo wala akong alam sa probinsya ha. Mahilig kaya ako magbasa tungkol sa mga aswang. Kaya pala eh. Kaya praning ka na eh. Naputo lang usapan namin ni Ryan dahil may mga sunod-sunod na kalabog sa pinto. Tuloy-tuloy na parang winawasak ito. Naalala ko si Tita Marie. Baka siya yun at kailangan niya ng tulong kaya tatayo sana ako nang bigla kong hilahin ni Ryan. Shh! Huwag ka maingay. Baka si tita yan. Baka napano na at kailangan ng tulong. Hindi yan si nanay. Ang sabi niya, 3 katok. Pero tingnan mo, ang dami niyan. Paano ko nakalimutan na niya yun? Paano kung siya talaga yan? Kilala ko si nanay. Hindi yun marunong lumimot. Lalo na kapag binili niya talaga. Buksan niyo ang pinto! Ako to, ang tita niyo! Kita mo na? Baka si tita. Sinabi ng wag eh. Di ka ba marunong makinig sa akin? Pero kasi nagpakilala na nga eh. Narinig na natin ang boses. Hindi. Hindi sabi. Pumirmi ka lang dyan. Pero... Shh! Huwag ka maingay. Umalis ka na dito! Wala kang maloloko dito! Ikaw! Buksan mo ang pinto at hayaan mo akong pumasok! Hindi! Wala kang dapat gawin dito! At hindi ka makakapasok dito! Ryan! Ibigay mo na lang sa akin ang kasama mo riyan sa loob! Ako? Bakit ako? Bago pa man sumagot ang nasa labas, ay narinig ko na rin ang isa pang boses ni Tita Marie at pilit pinapaalis ang isa. Dinig ko rin ang pagaspas ng pakpak na tila lumilipad na at saka kumatok ng 3 beses si Tita bago namin tuluyang buksan ang pinto. Nakita kong bakas ng dugo sa mga kamay niya at ang itak niya na may bahid pa ng dugo. Ano? Wala bang nasaktan sa inyo? Maris! Okay lang naman ako, tita. Okay lang kami ni Ryan. Mapilit kasi si Marisnay eh. Sabi kayo raw yun. Eh hindi nga sabi ko. Kasi malalakas ang katok eh at sunod-sunod pa. Anong sinabi ko, Maris? Saka lang lalapit at bubuksan ang pinto kapag 3 malalakas na katok, hindi ba? Paano kung wala si Ryan? Eh di binuksan mo na. Tita, ano ba yun? Bakit may ganun? Huwag mo masyadong isipin yun. Baka naligaw lang yun dito. Pero sabi niya, ibigay raw ako. Baka kasi ang akala ako ang kasama ni Ryan dito sa loob. Huwag ka nang maraming tanong, magpahinga na kayo. Dumiretso sa banyo si Tita upang maligo at ako naman ay nagpunta na sa silid ko. Nahiga ako at pilit ipinipikit ang aking mga mata pero hindi pa rin malis sa isip ko ang kung anumang nilalang na yon na gusto akong kunin. Nakaramdam kasi ako ng kutob na parang may kung ano talagang tinatago sa akin na mag-ina. Ipinagsawalang bahala ko na lang muna ang isipin na yon at bumalik na sa aking silid para magpahinga. Kinabukasan, paggising ko ay dumiretso agad ako sa kusina para kumain. Dahil nakita kong nandun na sina Tita at Ryan, umupo ako at tumingin sa kanila at nakita kong nagtitinginan sila. Lumakas ang tibok ng dibdib ko sa isipin na baka may gusto silang sabihin. Maris, huwag mo nang uulitin yun ha. Matuto ka nang makinig sa akin. Opo, tita. Kinabahan lang din po ako sa inyo kasi baka mamaya kailangan niyo po ng tulong. Hindi ko kailangan ng tulong, Maris. At kung sakali nga na may mangyari sa akin, kaya ko ang sarili ko. Saka ano naman na magagawa mo kung sakali nga? Sumigaw? Makulit ka kasi. Baka akala mo naman, Maris, na kapag sinanay nang humingi ng tulong matutulungan mo talaga. Hindi ko kasi kayo maintindihan eh. Parang ang lalim palagi ng pinanggagalingan ng mga sinasabi ninyo. Ano bang meron? Wala naman Nag-aalala lang si nanay. Dahil baka mas pasaway ka pa kaysa kay Tita Janice. Ryan, yang bibig mo na naman Hindi nyo naman po na ikukwento sa akin kung anong meron kay nanay eh. Puro naman po kayo, baka mana sa nanay, kasing pasaway wala nga po akong alam. Mas mabuti na yon na wala kang alam kesa marami kang ang nalalaman, baka mapahamak ka pa. Grabe naman sa pahamak, tita. Para namang malaking problema yan kapag nalaman ko. Iba rin talaga ang lumalabas sa bibig mo, ano? Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Ang daldal Nung nasa Maynila nga kami, lagi silang nag-aaway ni Tita Janice Hindi napakasinungaling nito. Kayong dalawa talaga. Mamayang hapon pala, Ryan, Maris, samahan niyo ako pumunta sa gubat ha, para kumuha ng mga kahoy at iba pang sangkap. Gubat?
Hindi ba may mga nakakatakot na hayop doon? Paano kung kainin tayo doon? Ang arte talaga. Nakakainis ka na ah. Biro lang. Sige tita, excited na ako sa adventure natin. Hindi biro-biro yon. Huwag na huwag kang malikot at hihiwalay sa amin sa gubat, Maris, ha? Okay po, tita kong masungit. Joke lang. Natapos na kaming kumain. Iniligpit ko na ang mga plato at hinugasan ng mga ito. Pagkatapos ay naggayak na ako para maligo. Nang makapananghali ay naggayak na kami ng mga gagamitin sa pagkuha ng kahoy na panggatong sa gubat. Umalis kami ng bahay at naiwan ko ang kwintas na binigay sa akin ni tita sa kakaisip kung ano ang mga dadalhin. Nang nasa gubat na kami ay parang may kakaiba kong nararamdaman. Parang may tao o kung ano sa paligid. Nang nasa kaligitnaan na kami ng gubat ay biglang may mga nagdatingan na malalaking nilalang. Nakita ko ng harapan ang itsura ng mga ito. Mapupula ang mga mata. Puti ang buhok at may matatalas at may itim na mga kuko. Ano mga yan, tita? Diyan ka lang sa likod ko, Maris. Ate Marie, ang tagal na nating hindi nagkikita. Kumusta na kapatid ko? Kapatid? Anong ibig sabihin nito, Ryan? Shh! Ayan ka na naman, Maris eh. Huwag ka munang maingay dyan. Kapatid? Hindi ba matagal na kitang itinakwil? Mas pinili mo kasing sumama sa kabutihan kaysa sa amin na pamilya at kalahi mo eh. Mas mabuti namang lumayo ako sa inyo kaysa maging kagaya ninyo. Kahit lumayo ka pa, hindi mo may kakaila na isa ka rin kagaya namin. Hindi ako masamang nilalang na kagaya ninyo. Sabi sa akin, may dumating ka raw na bisita ate. Kaibigan lang ni Ryan yon. Bakit ba interesado kayo doon? Ano ba kailangan ninyo? Sinungaling! Akala mo ba ate? Akala mo ba may tatago mo sa akin ng dugo at laman ko? Wala akong alam sa sinasabi mo. Sinungaling! Amoy ko rito ang dugo ng isang pausbong na gabunan. Ang anak ko! Maris, dala mo ba yung kwintas ni nanay? Ha? Naiwan ko. Naiwan ko sa bahay. Hindi ba sinabi ko sa iyong suotin mo at huwag mong huhubarin? Maris, anak! Sumama ka na sa akin! Ako ang tatay mo! At kapag sumama ka, ibibigay ko lahat ng gusto mo! Tay? Maris, dyan ka lang. Huwag ka nga alis dyan. Pinagdamot na ninyo sa akin ang anak ko noon. Hindi na ako papayag na hindi ko siya mabawi ngayon. Hindi maaaring mapunta sa iyo ang sinasabi mong anak dahil masama kang nilalang. Kahit mamatay pa ako, hindi ninyo siya makukuha. Kung laban ang gusto mo, ate, ibibigay ko yun sa iyo. Kinabahan ako sa kung ano man ang pwedeng mangyari kay tita. Dahil ano nga bang laban niya sa mga malalaking nilalang na yon, pero laking gulat ko nang biglang nag-ibang anyo rin si tita. Naging isang malaking nilalang din siya na mas nakakatakot kaysa sa mga kalaban. Mahaba ang mga kuko niya, mahaba rin ang mga pangil. Nagulat ako sa nakita ko, kabanong, dahil pati si Ryan na pinoprotektahan ako ay nag-ibang anyo na rin. At nakamba na siyang lumaban kung sakaling may susugod sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ng mga oras na yon. Kitang-kita ko kung papaano kagatin at ibalibag ni tita ang mga nilalang na dumating. May sumugod papunta sa direksyon ko at hinarangan ito ni Ryan pero natamaan pa rin ako sa labanan nila. Aray! Ang braso ko! Tinamaan na ninyo ako! Maris! Subukan mong hawakan ang sugat mo! Ha? Basta? Basta gawin mo lang! Bakit gumagaling agad? Anong meron? Paano nangyari yun? Maris, paano mo nagawa yon? Tita, hindi ko po alam. Hinawakan ko lang po ang sugat ko at kusa pong gumaling. Nakita mo na ate? Nabubuhay na ang pagiging gabunan niya na ipinasa ng nanay niya sa kanya. Hindi kayang gawin yun ni Janice. Mahal na mahal niya si Maris at ang usapan namin ay hindi ipapalunok sa kanya ang binhi. Hindi niya ipapamana ang kapangyarihang yon. Pero tingnan mo, ikaw na ang nakakakita ate. Napapagaling niya ang sariling sugat. Kaya ibigay mo na kasi siya sa akin at ako naman ang bahalang mag-alaga sa anak ko. Kailangan niya ng gabay ng isang ama.
Kahit ano pang mangyari, Brian, hindi mo makukuha ang anak mo. Hindi ako papayag na palakihin at turuan mo siya na maging isang masamang gabunan. Kagaya ka rin naman namin dati, ate. Pero hindi ko alam kung anong pumasok sa isip mo. At bakit tinalikuran mo kami? Kahit si Ryan na anak mo, hindi na kailan pa kinilala ang lahi niya dahil sumama na rin siya sa Maynila. Dahil ayaw ko maging kasing sama kagaya ninyo. Hindi ka pa nakontento? Ginawa mo ng gabunan si Janice tapos ngayon gusto mong kunin ang anak ninyo para gawing masamang gabunan? Hindi! Hindi ako papayag! Hindi mo kilala ang kinakalaban mo, ate. Akala ko mapapakiusapan ka pero hindi na pala. Kaya handa na akong patayin ka para makuha lang ang anak ko. Subukan mo, Brian. Hindi ako natatakot. Muli silang naglaban dahil parehong ayaw magpatalo sa isa't isa, Kabanong. Ang daming dugo ang nagtalsikan sa kung saan-saan ang aking nasaksihan. Tuluyan ang sinugod ni tita ang nagpakilalang ama ko. At halos manghina siya sa lakas ni tatay. Kitang-kita ang mga ugat na lumalabas sa braso ng lalaking halimaw na pilit sinasakal si tita. Lumalaban naman siya pero talagang hindi niya kaya ang lakas ng kalaban. Nakikipaglaban pa rin si Ryan sa mga nilalang na pilit akong nilalapitan. Nang hina na si tita nang ibaling ko ang tingin sa kanya at halos hindi na makagalaw. At nang papalapit na sa akin ang halimaw ay biglang may liwanag na humarang sa amin. Nakita kong lumitaw ang isang nilalang na mahaba ang buhok, nakaputing bestida na kumikinang at may maamong muka. Ano to? Bakit nakikialam mo isang diwata kagaya mo sa ganitong sitwasyon? Hindi mo kailanman pwedeng hawakan ng anak ni Janice. Ligaya! Ang diwatang kaibigan namin ni Janice noon. Umalis na kayo bago pa kayo tuluyang tupukin ng aking liwanag. Tigilan mo yan! Humanda kayo! Hindi ba tayo tapos? Tara na! Umalis na tayo! Marie, ayos ka lang ba? Ito, lunukin mo para gumaling kagad ang mga sugat na natamo mo sa mga gabunan na yon. Salamat! Pero paano mo na lamang nandito kami? Malakas ang pakiramdam ko at naramdaman kong nasa panganib kayo. Pasensya na kung ngayon lang ako dumating. Dapat kanina ko pa kayo natulungan. Pero dumating ka pa rin kaya nakaligtas kami at hindi nila nakuha si Maris. Salamat po. Salamat po, magandang diwata. Siya si Ligaya, ang kaibigan namin ng nanay mo noon. Siya rin ang tumulong para gabayan kayo ng nanay mo dahil gusto kayong kunin ng tatay mo. Talaga po? Salamat po. Salamat ng sobra. Walang anuman yon. Kaibigan ko ang nanay mo. Naging mabait siya sa akin kaya dapat ay protektahan din kita. Wow, ang bait siguro ni nanay noon. Pero bakit po ba ako kinukuha ng mga yun? Lalo na kung tatay ko man po ba talaga yun, bakit ayaw niyo po akong ibigay? Oo, Maris. Tatay mo talaga si Brian. Nabuka sa pagmamahal na nila. Ginawang gabunan ni Brian ang nanay mo para magsama habang buhay pero naawa si Maris sa nanay mo. At tinulungan siya para makalis sa ganong sitwasyon. At tumingi sila ng tulong sa akin. Ngayon na dalaga ka na at umuwi ka na dito sa probinsya. Kailangan mong mag-ingat dahil hindi titigil ang tatay mo hanggat hindi nila nakukuha ang magiging bagong pinuno ng mga gabunan. Pinuno? Ng mga ano? Gabunan. Yan ang lahi ng mga aswang na dumadaloy sa dugo natin. Natin? So, ibig sabihin, aswang na rin ako? Oo, Maris. No way! Bakit? Paano? Saka mo na alalahanin yan, Maris, kapag nasa bahay na tayo. Marie, magmadali na kayong umuwi. Kailangan ninyo pang maging handa sa mga maaaring pag-atake ng mga gabunang yon. Salamat, Ligaya. Tuluyan ang naglaho na parang bula ang diwata. At kami ni Ryan ay inalalayan si Tita Marie na maglakad at nang makauwi na kami sa bahay, agad naman akong naglinis ng katawan. Dumiretso na ako sa aking kwarto. Dala pa rin ang takot at kaba na iniwan sa akin ng mga nilalang na nakalaban namin sa gubat. Ang nilalang na tinatawag nilang gabunan. Hindi ako makatulog sa kakaisip tungkol sa nangyaring yon. Pati sa diwata at sa sinabi nilang tatay ko. Kinabukasan, nagising ako sa ingay na nagmumula sa sala.
Pinuntahan ko ito at nakita ko sina Tita, Ryan at ang matandang lalaking kausap niya noong isang gabi. Nakita naman ako ni Tita at kagad akong lumapit nang sumenya siya. Maris, si Mang Ruel ang albularyo sa kalapit baryo. Gusto ka raw niyang makita. Ha? Bakit daw po? Yeah. Simula nang nakitira ka rito sa Tita Marie mo, naamoy ng tatay mo ang iyong dugo. Ang dugo ng isang pausbong at sariwang gabunan. Sabi mo nga sa akin kung paanong nabuhay ang gabunan sa'yo. Noong bago po namatay si nanay, ang bilin po niya sa akin, magpakalayo-layo po muna kahit mga ilang araw lang. Pero sinabi ko po na hindi ko kayang mamatay siya nang hindi po ako ang kasama niya. Kaya tinabihan ko lang po siya. Nung tuluyan na pong hindi na huminga si nanay, may lumabas pong itim na batong bilog sa bibig niya. Lumutang po ito at dumiretso po sa bibig ko. Pagkatapos po nun, nawalan po ako ng malay kaya akala ko po panaginip lang. Kasi pagising ko, ando na sila Ryan. Tapos hindi mo sinabi sa akin para kahit papano nalaman at nasabi ko kay nanay bago tayo umuwi rito. Akala ko nga kasi panaginip lang. Saka nawala na sa isip ko kasi syempre nagdadalamhati rin ako sa pagkawala ni nanay, no? Tas iisipin ko pa yun. Kung alam ko lang na nasa iyo na yung binhi, hindi na lang sana tayo umuwi rito eh. Mas mapapahamak ka pa pala rito. Hindi ito biro, iha. Dahil unti-unti nang lumalabas ang pagiging gabunan mo. Dapat maging handa ka at ang iyong lakas dapat maging kontrolado mo para hindi ka makapanakit ng ibang tao. Pero hindi po talaga ako handa. Hindi ko alam kung paano ko kukontrolin ito. Marie, ikaw na ang magiging gabay at ang magsasanay sa kanya para kontrolin ang dugong dumadaloy sa kanya. Paano ko po gagawin yun? Alam ko na hindi titigil ang tatay niya hanggat hindi niya nakukuha si Maris. Ang kwintas na ibinigay ko sa iyo noon, gamitin mo yon. Bukod sa pangontra yon at panlaban para hindi maamoy ng dugo ng isang nilalang. May iba pang kayang gawin yon. At tsak, matutulungan ka nun. Oo, Manong. Ibinigay ko na kay Maris yun. Sadyang tatanga-tanga lang siya nung nagkaharap kami Hindi niya to suot kaya naamoy ng tatay niya ang dugo ng gabunan sa kanya. Grabe ka naman sa tatanga-tanga, tita. Hindi ito biruan, Maris. Diyan ka lang sa gilid at huwag nang magsalita hanggat hindi tinatanong. Iha, ang kwintas na yon ay anting-anting at makakatulong sa iyo. Kaya hanggat maaari, huwag mong huhubarin. Kung sakaling matutunan mo na ang pagkontrol sa dugong gabunan mo, pwede mo nang alisin ito. Pero pansamantala, habang tinuturuan ka pa ng tiyahin mo, isuot mo at huwag huhubarin. Naintindihan mo ba ako? Opo, isusuot ko na po palagi. Siguraduhin mo lang, Maris. Ryan, lagi mong bantayan niyang pasaway mong pinsan, ha? Opo, Nay. Masusunod po. O paano, Marie? Mauna na ako. Ang bilin ko sa iyo, ha? Maris, wag na wag mong hubarin ang kwintas na yon hanggat hindi mo pa kayang makontrol ang lakas mo. Opo, Manong. Mag-iingat po kayo. Inihatid ko ang albularyo palabas ng bahay at nang makalabas na ito ay isinarado ko na ang pinto. Isinuot ko naman kagad ang kwintas na sinasabi nila at hindi na ito hinubad. Lumipas sa mga araw ay nagsasanay na kami. Tinuturuan ako ni tita ng mga kaalaman patungkol sa pagiging isang gabunan. Nung una, nahihirapan ako dahil hindi ako sanay sa ganoong buhay, pero nang dahil sa tulong ni na tita at Ryan ay unti-unti ko na namang natutunan kung paano kontrolin ang lakas ng isang gabunan. Sa gabi tinuturuan ako ni tita kung paano umatake at dumipensa kung sakaling may sumugod sa amin. Sinabi niya sa akin na kapag gusto kong kumain ng tao, ay lagi ko lang daw hahawakan ng kwintas na ipinasuot nila sa akin. Kahit paano raw, matutulungan ako nitong mapanatili ang matinong pag-iisip para hindi ako makapambiktima ng tao. At sinabi pa niya na kagaya pala ng kwintas na suot nila ang kwintas ko. Nagdaan pa ang mga araw, mas lalo kong natutunan kung paano kontrolin ang pagiging gabunan. Isang araw, galing kami ni Ryan at Tita Marie sa lumang kamalig malapit sa palayan. Kailangan naming kunin ang ilang gamit doon dahil balak naming tibayan pa ang bahay. Dahil sa tingin namin ay hindi na kami tatantanan ng mga kalaban. Habang naglalakad kami pauwi, dinadaanan namin ang makitid na kalsadang lupa. Sa kanan ay mga palayan na. Sa kaliwa ay naroon ng gubat. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga ibon ang naririnig ko.
Malapit na kami sa tulay na makaramdam ako ng kakaibang enerhiyang papalapit. Inihahanda ko na ang aking sarili sa pakikipaglaban kung sakali man. Pero natigilan ako na magpakita sa harapan namin si Ligaya, ang diwatang kaibigan ni tita. Sa oras na ito, papalapit na sila. Ang mga gabunan, ang tatay mo, at hindi lang siya mag-isa, Maris. Marami siyang kasama. Naamoy na naman nila ang dugo mo. Hindi naman ako natatakot sa kanila. Hindi ko alam kung bakit, pero simula nang turuan ako ni tita kung paano hawakan ang pagiging gabunan ko, hindi na ako nakaramdam ng takot. Salamat, Ligaya. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa amin kung hindi mo kami tinutulungan. Kagaya ng pangako ko noon, hindi ko kayo pababayaan. Hanggat may hininga ko, poprotektahan ko kayo at hindi dahil may kailangan ako, kundi dahil karapat-dapat kayong protektahan. Napakabuti mong nilalang, Diwata. Maris, tuluyan ka ng naging gabunan. Lagi mong tandaan na kahit kadugo mo pa, kung handa kang saktan ay kailangan mong labanan. Hindi pwedeng magpatalo ka sa bugso ng nararamdaman mo, kahit tatay mo pa ito. Naiintindihan ko po yun, Diwata. Salamat sa payo mo at sa paggabay palagi para hindi kami mapahamak. Tanggapin mo ang gabay ko sa magiging laban ninyo, Maris. Gamitin mo itong sandata at ito ay makakatulong sa'yo. Tinatanggap ko po. Malaking tulong ito, Diwata. Salamat po. Nararamdaman ko na silang papalapit. Maganda na kayo. Mauna na muna ako. Paalam, Ligaya. Mag-iingat ka. Umalis na ang diwata at kami naman ay nagpasyang bumalik sa kamalig. Pero hindi pa kami nakakalayo sa tulay ay may narinig na kami mga yabag na papalapit. At sa isang iglap ay puro gabunan na ang nasa harapan namin. Nakita kong nasa gitna nila ang tatay ko. Dala ko ang gabay ng diwata kaya sa pagkakataong yon may tiwala ko sa sarili ko na kaya ko na ring lumaban para hindi maging pabigat. Maya-maya ay sumugod ang isa sa mga gabunan papunta sa akin at agad itong sinalubong ni Ryan. Nagpalit siya ng anyo. Naging mabangis siya. At sa isang ampas lang ay napabagsak niya ang kalaban. Sa kabilang banda, nagbago rin ng anyo si Tita Marie. Nakatingin naman sa akin si tatay at dahan-dahang lumapit habang abala ang lahat sa kanya-kanyang kalaban. Huwag kang lalapit! Diyan ka lang! Hindi mo kailangan matakot. Tatay mo ako, kaya dapat sumama ka sa akin. Hindi ako kalaban, anak. Kakampi mo ako. Hindi ako sasama sa'yo! Ayoko maging masama kagaya nyo ng mga kasama mo! Kailangan mo sumama sa akin dahil kung hindi ko kayo titigilan. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Tama ka, tatay kita. Pero ano bang klase ng ama ang pumapatay ng tao? Ano bang ama ang sumira sa nanay ko? Inilayo ka nila sa akin. Matagal kitang hinanap. Ngayong nahanap na kita, hindi mo ako maaaring tanggihan. Hindi! Hindi pwede! Hindi ko pwedeng suwayin si tita! Kahit ano pa mangyari, hindi ako sasama sa'yo! Kung ayaw mong madaan sa pakiusapan, pwes, kukunin kita ng sapilitan. Kailangan ka ng lahi natin. Kailangan ka namin. Hindi ako pag-aari ng kahit na sino! Hindi mo ako kilala! Ako ang dahilan kung bakit ka narito. Ako ang dahilan kung bakit ka buhay. Ang dugo ko ang dumadaloy sa'yo. At ang dugo na yan din ang sisira sa'yo! Huwag mong kalabanin ang sarili mong pagkatao. Tanggapin mo kung sino ka, anak. Gabunan ka rin. Tanggap ko ng isa akong gabunan, pero hindi ako papayag na maging masama kagaya mo! Ilang taon akong naghintay. Ilang gabi akong naglakad sa dilim para lang maamoy ulit ang dugo mo. At ilang buhay ang kinuha mo habang hinihintay mo ko. Ganyan ba ang ama? Lahat ng yun ay ginawa ko. Ginawa ko para sa pagdating mo dahil alam kong magkikita ulit tayo. Para sa akin? O ginawa mo para sa sarili mo? Naghahanap ka lang ng papalit sa pwesto mo at tatayong bagong pinuno ng mga gabunan. Pero hindi ako yon. Ikaw ang itinakda para humalilis sa akin at upang mas lalong lumakas ang lahi natin. Sa mga sinasabi mo, alam ko na agad na hindi mo ako gustong kunin para mahalin at alagaan, kundi gawing pinuno at kapalit mo. Hindi sa ganon. Maris! Napalingon ako at nakita kong pasugod na ang mga gabunan na kasama ni tatay kaya bigla kong napaiwas. At agad kong naramdaman na uminit ang balat ko. Parang naglalagablab. Napasigaw ako sa sakit
habang unti-unting nagbabago ang anyo ng aking katawan. Naririnig ko ang pagtunog ng mga buto ko na parabang nababali. Pati ang pagkirot ng mga daliri ko habang tumutubo ang mahahabang kuko. Ramdam kong bumabalot sa akin ang lakas ng isang halimaw na nagising na at sa unang pagkakataon imbis na takot, pakiramdam ko ay kontrolado ko na ito. Lumapit ang isa sa mga alagad ng tatay ko. Sumugod siya sa akin at sa isang iglap, nahawakan ko siya sa liig. Wala pang isang segundo ang lumipas. Napangiti ako dahil sa kakaiba kong bilis. Bumulagta sa lupa ang aswang matapos kong ibalibag. Sinipa ko naman ang isang sumugod. Tumilapon ito at tumama sa puno. Sunod-sunod na silang nagsilapitan, pero bawat atake ay sinasalubong ng mas mabagsik kong galaw. Maris, anong ginagawa mo? Huwag mo silang atakihin! Mga kauri mo sila! Mga kauri ko pero magkaiba. Masasama kayo! Ako hindi! Tama yan, Maris. Lumaban ka. Huwag mo hayaang pangunahan ka ng takot. Ikaw ang may hawak sa lakas mo at hindi ang lahi mo ang may hawak sa'yo. Kaya naging ganito siya dahil ikaw ang nagturo sa kanya. Hindi tama ang itinuro mo sa anak ko. Tama lang ang itinuro ko dahil hindi siya magiging halimaw kagaya mo. Magkapatid tayo ngunit kinakalaban mo ko. Hindi mo pa yata ako masyadong kilala, ate. Dahil alam kong hindi magiging maganda ang buhay ni Maris sa piling mo. Hindi mo siya gagawing anak. Gagawin mo siyang isang tagahalili sa posisyon mo. Kalokohan na sinasabi mo. Hindi ganun ang gusto kong gawin sa anak ko. Gusto ko siyang makasama. Sinungaling ka. Mas mahal mo ang lahi at posisyon mo kaysa sa mga kadugo mo. Kaya nga mas pinili mo ang mga yan kaysa sarili mong asawa at anak. Hindi sana masisira ang plano ko noon kung hindi ka nakialam. Hinayaan na kitang umalis sa hanay natin kahit alam kong papatayin ka nila, pero pinagtakpan kita. Tapos ngayon ganito ang gagawin mo? Ginawa ko lang kung ano ang dapat. At ngayon, gagawin ko ulit. Ah, ganon! Ha! Pues, dapat na nga nating tapusin ang laban na ito. Isa kang hadlang sa mga plano ko! Hindi mo siya pwedeng saktan! Umalis ka sa daraanan ko, Maris. Kailangan mawala ng hayop na yan dahil siya lang ang sumisira sa mga plano ko! Bigla kong tinulak ni tatay dahilan para tumilapon ako. Halos mawalan ako ng hangin dahil sa ginawa niya. Paglingon ko ay nakita kong sinugod niya si Tita Marie. Malakas si tatay, isang hampas lang ng kamay niya ay tumalsik si tita at dumausdos sa batuhan. Pero hindi nagpatalo si tita. Sumugod siya pabalik at inundayan si tatay ng malalakas na suntok at kalmot. Tumakbo ako papunta sa 3 gabunan dahil balak pa nilang makialam sa laban ng dalawa. Mabilis kaming kumilos ni Ryan para tulungan ako sa mga gabunan. Habang nakikipaglaban kami, naririnig ko ang sigaw sa gitna ng labanan ni na tatay at Tita Marie. Parang lindol ang bawat atake nila. Napalingon ako sa kanila nang marinig ko ang malalakas na atungal ni tita. Nakita kong hinihila ni tatay ang buhok ni tita at inuntog sa bato ang kanyang ulo. Pero bago pa niya ito masundan ng atake, tinadyakan siya ni tita sa tiyan dahilan kaya siya natumba. Nang matalo namin ni Ryan ang mga natitirang gabunan, ay agad kaming tumakbo kina Tita Marie at tatay. Tito Brian! Tama na yan! Tama na yan! Wala ka nang kasama! Ikaw na lang mag-isa! Kung ako sa'yo, umalis ka na kung ayaw mong sarili mong anak ang tumapos sa'yo! Hindi maaari! Paano't natalo mo mga kasama ko? Higit na mas malakas sila kaysa sa inyo! Higit na mas malakas kami dahil hindi lang lakas ang ginamit namin, kundi gabay at tulong ng isa't isa. Ngayon, tigilan mo na si Tita Marie bago ko pa maisipang ibalibag ka! Paano mo nagagawa ito sa sarili mong ama? Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa mundong ito! Hindi mo kami matatalo, Brian. Kahit anong gawin mo, hindi kailanman mapupunta sa'yo ang anak mo. Dahil hindi niya gustong maging isang halimaw kagaya mo. At ngayon, hindi na kapatid ang turing ko sa'yo. Itinatakwil na kita at pinuputol ko na kung ano man ang koleksyon natin. Wala kang karapatan na itakwil ako, Marie. Ikaw ang traidor. Pinili mong pumalig sa mga tao.
Dahil ang maging tao ay labis na mas mabuti kaysa maging isang halimaw na walang ibang ginawa kundi umatake at manakit ng iba. Hindi pwede to, Marie. Hindi to pwede. Maris, sumama ka na sa akin at pangako ko sa iyong hindi ka nagagambalay ng tita at pinsan mo. Hindi sasama sa iyo si Maris. Kahit pamamatay kaming pinoprotektahan siya, ayos lang. Kaya umalis ka na bago ka pa namin patayin. Hindi pa tayo tapos. Hindi ako papayag na hindi ko mababawi ang anak ko. At lahat kayo ay magbabayad. Lalo ka na, Marie. Tuluyan ang umalis si tatay. Mabilis ang kilos niya na parang nilamon ng hangin. Si tita ay nasugatan. Halos hindi na makagalaw nang lapitan ko siya. Duguan ang braso niya. May sugat din sa pisngi. Agad namin siyang inalalayan ni Ryan at sabay-sabay kaming lumakad pa uwi. Walang nagsasalita sa amin at tanging tunog lang ng mga yabag namin sa tuyong lupa ang naririnig. Sa bawat takbang, nararamdaman ko ang bigat ng lahat ng nangyari. Parang bawat patak ng dugo ni tita ay kabayaran ng mga lihim na matagal nang tinatago sa akin. Pagdating namin sa bahay, hindi ko na alam kung anong oras na. Inihiga namin si tita sa papag. Binuksan ko ang palad ko at nagulat ako nang lumiwanag ito. Parang may dumaloy na lakas sa mga daliri ko at kusang gumaling ang sugat ni tita nang ilapat ko ang aking kamay. Napatitig sa akin si Ryan. Nakita ko sa mga mata niya ang magkahalong takot at pagkamangha. Nang makatulog si tita, umupo ko sa labas ng bahay. Tahimik lang, habang pinagmamasdan ang buwan at nag-iisip. Gusto kong lamunin na lang ako ng lupa dahil sa aking mga natuklasan. Kinabukasan, habang kumakain kami ng almusal, puro katahimikan lang ang bumalot sa paligid. Walang gustong magsimula ng usapan. Ilang kagat pa lang ng tinapay ay hindi ko na napigilang magsalita. Tita, Ryan, may sasabihin po ako. Ano naman yon? Bakit parang seryoso ka? Iniisip ko lang, parang kaya ko nang kontrolin yung kapangyarihan ko. Sigurado ka ba, Maris? Hindi mo alam kung gaano kadelikado yan. Alam ko po, tita. Pero kagabi, habang ginagamot ko yung sugat nyo, hindi na ako natatakot at hindi rin ako nadala ng galit. Parang alam ko na kung anong ginagawa ko. Parang ibig mo bang sabihin kaya mo nang gamutin ang kadugo mo? Oo, alam mo yun, yung parang alam ko kung kailan ako dapat huminto, tapos parang may boses sa loob ko na nagtuturo kung paano. Baka mamaya napanood mo na naman yan sa mga horror movies ha, tapos i-apply mo sa sitwasyon natin ngayon. Hindi ganun yun. Hindi grabe naman to. Mukha ba ako nagbibiro sa lagay na to? Halos mamatay na tayo sa mga nangyayari. Halos ibuwis na ni tita ang buhay niya para protektahan lang ako. Tapos makukuha ko pa magbiro. Totoo naman kasi, baka mamaya kinukuha mo lang yung ibang mga pangyayari sa palabas. Sus, kilala kita Hindi nga. Ang kulit mo naman Nakakainis ka na. Maris, minsan ang boses mo na yan hindi yan gabay. Tukso yan. Galing yan sa dugo ng mga gabunan. Huwag mo masyadong pagkakatiwalaan. Pero tita, kung itatago ko lang, kung patuloy kong tatakbuhan ito, paano ko mapoprotektahan ang sarili ko? Paano kita mapoprotektahan? May punto siya, Nay. Kagabi, kung hindi siya lumaban, baka hindi tayo nakauwi ng buhay. Alam ko, Ryan. Pero hindi mo rin alam kung gaano kadaling lamunin ang lakas na yan ng isang tulad ni Maris. Bago lang siya. Hindi ako kagaya ni tatay. Alam ko may dugo niya ako, pero hindi ibig sabihin nun magiging kagaya na niya ako. Lahat ng gabunan nagsisimula sa pagtanggi, pero habang tumatagal, matutokso rin. Kung ganun, hayaan mong patunayan kung kaya kong labanan yon. Pwede nating subukan ulit mamayang gabi. Kumbaga, practice lang. Tingnan natin kung hanggang saan mo kayang kontrolin yung pagiging gabunan mo. Marami na rin ako mga kaalaman na itinuro kay Maris. Alam ko naman na kaya niya. Basta wag lang siyang padadaig sa tukso at kapangyarihan ng isang gabunan. Pero Nay, kailangan pa niyang matuto. Hindi natin alam kung kailan babalik yung mga gabunan na yon. Alam ko namang nag-aalala ka para sa kapakanan natin. Pero ayoko maging masamang gabunan si Maris at tuluyan siyang kainin ng galit.
Hindi ako galit, tita. Nasasaktan lang ako dahil sa lahat ng taong pwedeng maging ama ko. Bakit siya pa? Hindi mo kasalanan yan, anak. Inilayo ka ng nanay mo para hindi ka maging kagaya ng iyong ama. Pero sa ipinakita mo kagabi, nakikita kong dala mo ang parehong tapang na meron ng iyong ina. Siguro nga po, pero ayoko maging takot sa sarili ko. Kagabi, habang nilalabanan natin yung mga gabunan, pakiramdam ko, kayang-kaya ko na silang lahat. Alam mo yon, tita? Yung tipong feeling ko, ang lakas-lakas ko at wala nang makakatalo sa akin. Kaya mo to, Maris. Nakita ko kung paano ka lumaban. Hindi yun gawa ng halimaw. Gawa yun ng taong marunong pumili. Talaga? Dapat sa susunod na makakatapat natin sila, paramihan tayo ng mapapatay. O ano? Sige ba? Pero papanong tatay mo? Kung walang balak si tatay na tumigil at hayaan na lang ako sa landas na gusto kong tahakin, ako mismo ang tatapos sa kanya. Ang tapang mo, Maris. Pero tandaan mo, ang tapang na walang gabay, minsan yun ang pinakamasamang anyo ng takot. Naiintindihan ko po. Kaya nga gusto ko pa pong matutunan nito. Gusto kong gamitin ang lakas ko para sa tama. Kung yan ang desisyon mo, hindi kita pipigilan. Pero may kondisyon ako. Ano naman po yun, tita? Itong mga sumunod na araw, tuloy pa rin tayo sa pag-iensayo at ako ang magtuturo sa'yo kung paano mo pa mas magagamay ang kapangyarihan mo. Hindi mo rin yan dapat ipakita kahit kanino, kahit delikado. Alam mo naman ang isip ng mga tao. Puro yan sila panghuhusga. At kapag naramdaman mo may bumubulong sa'yo na magbago, tungo sa pagiging labis sa paggamit ng kapangyarihan, hindi mo yan dapat pakinggan. Naiintindihan mo ba, Maris? Opo, tita. Pangako yan. So, ibig sabihin, may training tayo mamaya? Oo, pero dito lang sa paligid ng bahay. Ayoko may makakita. Ayos yan. Ako na bahala sa mga gamit. Salamat, tita. Kung hindi dahil sa inyo, baka sumama na lang ako sa tatay ko kagabi dahil ayaw ko mapahama kayo. Pero dahil sa paggabay ninyo, mas pinili kong lumaban. Maris, hindi mo kailangan magpasalamat. Ang mahalaga, alam mo na kung sino ka at alam mong may pinipili ka. Opo, tita. Pinipili kong lumaban at maging mabuting gabunan. Aba, yan ang gusto kong marinig. Huwag muna tayong kampante. Simula ngayon, hindi na tayo ligtas. Lalo na si Maris. Alam ko po, tita. Pero ngayong alam ko na kung sino ako at alam kong hindi na ako tatakbo, lalaban po ako. Pagkatapos ng usapan, sabay-sabay kaming lumabas ng bakuran. Tahimik lang kami habang nakatingin sa gubat sa di kalayuan. Maya-maya'y naganda na kami para mag-insayo. Habang nag-iinsayo kami, may naramdaman akong presensya sa paligid. Bago pa ako makapagsalita, may liwanag na kumislap at gumawa ng usok na naging anyo ng babae. Muling nagpakita ang diwata sa amin. Nagbigay siya ng paalala tungkol sa susi na kinakailangan ng aking ama at babala sa mga panganib pa na darating. Pagkatapos noon ay umalis na siya. Susi, anong ibig niya sabihin? Sinabi kasi ng tatay na ako na raw ang magiging bagong pinuno ng mga gabunan. Dahil ikaw at sa'yo manggagaling ang lakas na kailangan ng mga gabunan. Ha? Sa akin? Bakit po? Dahil nananalaytay sa'yo ang dugo ng mga malalakas na gabunan. Tita, hindi po ako papayag na maging susi para lumakas lalo ang mga kalaban natin. Ayoko po maging pinuno ng mga halimaw. Huwag kang mag-alala, Maris. Hindi ko naman hahayaang kunin ka nila sa akin. Sa mga nalaman ko po, nagsisimula na ako makaramdam ng takot. Baka mamaya maging isang kagaya nila ako bigla. Baka lahat po ng gabunan ay masasama talaga. Ha? Aba, sumusuko ka na? Tingnan mo nga kami ni nanay oh. Mabuti naman kaming gabunan ah. Nakaka-offend naman yan, Maris. Maris, makinig ka. Ang dahilan kung bakit inilihim sa'yo ng nanay mo ang totoo ay dahil ayaw niyang maranasan mo ang sumpang dala ng lahi natin. Pero hindi ibig sabihin nun na kailangan mong itakwil ang sarili mo at huwag kang mag-alala. Dahil hindi ka katulad nila. May puso kang kayang pumili at iyan ang wala sa kanila. Kaya niya ako iniwan sa inyo para ilayo sa mga gabunan. Oo,
Pero kahit saan ka dalhin, dadalhin mo pa rin ang dugo mo. Kaya gaya ng sabi ko, mas mabuting matutunan mong gamitin sa tama ang kapangyarihan mo. At hindi lang yan, Maris. Kung susubukan ka na namang kunin ng mga gabunan, alam mo na kung paano sila lalabanan. Dahil sa mga pagpapalakas nila ng loob ko, buo ang loob ko na mag-ensayo. Natapos ang pagsasanay at dapat sana ay magpapahinga na ako. Pero hindi ako dinapuan ng antok. Lumabas ako sa silid para tingnan kung gising pa sila. Ngunit patay na ang mga ilaw sa silid nila. Kaya umupo ako sa labas ng bahay para magmuni-muni. Alam kong ligtas ako dahil sa anting-anting na suot ko. At may kaalaman na ako sa pakikipaglaban. Pero kahit na ganon, sumagi pa rin sa isip ko ang aking ama. Hindi ko napigilang maluha, pero agad ko ring pinunasan. Natigil lang ang pagmumuni-muni ko nang makita ko ang isang malaking bulto na papalapit. Natulala ako at dahil sa kuryosidad, tumakbo ko upang sundan ito. Tay? Sinasabi ko na nga ba? At mapagdidesisyonan mo na rin na sumama sa akin, anak. Tay, pasensya na. Hindi po ako sasama sa inyo. Kahit ano pong gawin ninyo, hindi po ako sasama. Hindi mo alam kung anong sinasabi mo. Kailangan ka namin. Kailangan kita. Matagal na akong sabik sa pagmamahal ng isang ama, Tay. Pero ang liit naman ng mundo. Dahil sa dinami-rami ng tao magiging kalaban ko, ay ang sarili ko pang ama. Hindi tayo magkalaban. Kung sasama ka lang sa akin, magiging mas malakas ang lahi natin at pinapangako ko sa'yo. Hindi na tayo kailan pa man maghihiwalay. Tay, hindi niyo po ako naiintindihan. Hindi ako katulad ninyo. Hindi ko kayang saktan ng mga tao at hindi ko kayang mabuhay sa dilim na gusto ninyo. Ang dilim na sinasabi mo, anak, ay lakas. Hindi mo kailangan matakot sa dugo mo. Dugo mo to. Dugo ko ito. Dugo nating mga gabunan. Pero bakit kailangan niyong pumatay? Bakit kailangan may masaktan para lang mabuhay? Dahil yun ang batas ng ating lahi. Simulat sa pool. Ganun na ang ating kapalaran. Ang mahina ay kinakain ng malalakas. Hindi ako naniniwala sa kapalaran na ganyan. Kung yan ang kapalaran ng mga gabunan, mas pipiliin ko maging tao kahit kalahati lang ito ng pagkatao ko ngayon. Tao? Tao, Maris? Hindi ka kailanman magiging ganap na tao. Pinipigilan mo lang ang sarili mo. Alam mong darating din ang araw na magugutom ka at hahanapin mo ang dugo at sariwang laman. Hindi ko hahayaan na mangyari yon. Mas gugustuhin ko mamatay kesa maging halimaw. Anak, lahat ng sinasabi mo ay galit. Hindi mo alam ang buong kwento. Akala mo ba pinili ko kayong iwan ng nanay mo? Hindi. Inilayo niya kayo sa akin. Itinago ka niya dahil takot siya kung ano kaya mong gawin. Hindi totoo yan. Ginawa niya yon para protektahan ako sa lahi ninyo. Protektahan? O itago ka para hindi mo malaman ang katotohanan? Anak, mahal kita. Hindi ako kalaban. Ginawa ko lang ang lahat para mabuhay ka at para dumaloy sa iyo ang dugo nating pinagmulan. Mahal? Ganun ba ang pagmamahal? Yung gusto mo akong pilitin sumama sa iyo kahit alam mong masasaktan ako? Hindi mo naiintindihan. Kapag sinubukan mong labanan ang lahi mo, ikaw rin ang masasaktan. Masisira ka, Maris. Ang dugo mo, ang laman mo, ang kaluluwa mo, kakainin ka ng sarili mong galit at lakas. Mas pipiliin kong masira sa kabutihan kesa mabuo sa kasamaan, Tay. Tama na tong drama na to, Maris. Kanina pa ako nagtitimpi. Pero mukhang wala na talagang saysay ang lahat ng sinasabi ko sa'yo. Hindi ko kailangan makinig sa mga kasinungalingan mo, Tay. Kasinungalingan? Anak, buong buhay ko, pinaghirapan kong hanapin ka. Sinunog ko ang kalahati ng kagubatan para lang maamoy ko ulit ang dugo mo. At yan ang isusukli mo sa akin, pagtalikod. Hindi ko kayo tinalikuran. Kayo ang tumalikod sa kung ano ang tama. Tama! Wala nang tama sa mundong ito. Lahat ng mga dugong gabunan ay may kapangyarihan dapat gamitin. Hindi itinatago. Hindi pinapatay sa loob. Hindi ko gustong gamitin yung lakas kung kapalit ay buhay ng iba. Kaya ka mahina. Kaya ka walang kwenta sa lahi natin. Kung pagiging mahina ang tawag sa pagkakaroon ng puso, edi opo, mahina ako. Huwag mo kong subukan, Maris. Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo. Ako ang dahilan kung bakit ka buhay ngayon.
Buhay nga ako, pero sa tuwing nakikita kita, pakiramdam ko ay patay na ako. O dapat ko bang sabihin na mas mabuting hilingin na sana ay mamatay na lang ako? Anak, Huwag mo akong tawaging anak! Hindi ko kailanman tatanggapin na galing ako sa'yo! kung yan ang gusto mo, Maris, huwag mong sisihin ang tatay mo kapag pinili kong kalabanin ka. Hindi ako magdadalawang isip na kunin ka. Kahit ibig sabihin nun ay kailangan kitang hatiin mula ulo hanggang paa. Subukan niyo, Tay. Tingnan natin kung sino talaga sa atin ang mas may dugo ng gabunan na may masamang puso. Pagtapos ng usapang yon, ay tumakbo ko ng hindi na lumilingon. Takbong parang wala ng katapusan. Pagdating ko sa bahay, bumuhos ang luha ko. Bumagsak ako sa pintuan at doon ako tuluyang humagulgol. Bakit kailangan ganito ko pa makilala ang tatay ko? Bakit sa dami ng pwedeng mangyari, naging kalaban ko pa siya? Ganito na ba talaga kalupit ang mundo sa akin? Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit ba, takot o awa? Nakatulala pa ako sa sahig nang biglang bumukas ang pinto ng silid at lumabas si Ryan. Halatang nag-aalala. Oh Maris, ba't umiiyak ka? Wala ito. Nadala lang siguro ng lamig sa paligid. Hindi ka ganyan kung wala kang problema. Sabi mo sa akin, bakit? Hindi ba't bukod kay nanay ako ang unang-una mong naging kakampi? Nagkita kami ni tatay. Pinuntahan ko siya sa gubat. Nag-usap kami. Hindi ba't sinabi sa iyo ni nanay na huwag kang lalabas ng gabi o pupunta doon? Kahit lumapit sa tatay mo, pinagbawal sa iyo, di ba? Hindi naman niya ako sinaktan. Kahit na Maris, kapag nalaman to ni nanay, magagalit na naman yun sa iyo. Masisisi mo ba ako? Masisisi mo ba ang isang tulad kong pinagkaitan ng pagmamahal ng isang ama? Ang sitwasyon ko ba naiintindihan mo? Sa dinami-rami ng pwedeng maging kalaban, bakit siya pa? Maris, Hindi Hindi mo ako naiintindihan. Hindi mo alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko dahil wala ka dito sa posisyon ko. Maris, naiintindihan kita. Natatakot lang din ako na baka kung ano ang mangyari sa'yo. Hindi ka na kasi bago sa pamilyang to Alam mo naman na parang kapatid na kita. Bunso ka namin kaya iniingatan kita. Sorry na kung natasan kita ng boses. Sobrang bigat. Sobrang sakit sa dibdib. Akala ko tuluyan ko na siyang kayang harapin. Pero sobrang sakit. Hindi pa rin ako makapaniwala na ganito. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ano bang sinasabi natin kapag ganitong sitwasyon? Di ba kapag ganito, lagi lang natin sinasabi na maging matapang at malalagpasan din natin to? Basta alam ko lang sa sarili ko na kaya ko siyang labanan para sa inyo. Kahit ang kapalit pa ay ako ang magwawakas ng buhay ng sarili kong ama. Niyakap ako ni Ryan Cabanong at habang humagulgul ako sa dibdib niya, naalala ko ang sandali habang nag-uusap kami ng tatay ko. Gusto kong tumakbo sa kanya, yakapin siya, umiyak sa kanya, at itanong lahat ng gusto kong itanong pero paano kung delikado na sa akin ang lumapit sa kanya. Matindi na ang sikat ng araw nang magising ako kinabukasan. Ramdam ko pa rin ang pagod sa buong katawan, ang emosyonal at pisikal na pagod. Tahimik ako habang nakaupo sa kusina. Hawak ang tasa ng kape. Nariyan si Ryan, nakasandal sa dingding. Halatang walang tulog. At si Tita Marie, tahimik na nakaupo sa mesa, nagmamasid. Kaya niyo bang ipaliwanag kung anong ginagawa ninyo kagabi sa labas ng bahay ng ganong oras? Tita, hindi po yun. Naglakad lang kami, Nay. Hindi naman po kami lumayo. Naglakad lang? Sa 10 oras ng gabi? Sa labas pa? Alam niyo bang delikado yon lalo na ngayon na alam na ng ama mo kung nasaan tayo? Pasensya na po, tita. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko naman po talaga balak magtagal sa labas. Gusto ko lang po talaga na magpahangin, tita. At bakit hindi ninyo ako ginising para ipaalam sa akin? Ayokong magising po kayo. Ayokong mag-alala kayo. Maris, hindi ito tungkol sa pag-aalala. Tungkol ito sa kaligtasan natin. Lalo na ngayon.
Pasensya na po tita, hindi na po mauulit. Nang matapos kaming kumain ay agad akong pumasok sa kwarto. Pagod kasi ako pero hindi ko alam kung bakit. Kaya gusto ko na lang matulog. Nakatulog ako at sa haba ng tulog ko ay bigla akong nagising sa pangaalog ni Ryan sa akin. Pagmulat ko ng mga mata ay naririnig ko ang mga alulong ng aso at mga pambabato sa bintana namin. Maris! Gumising ka! Nandito na sila! Bumangon ka riyan! Maganda ka na! Ha? Sino? Sinong nandito? Ang tatay mo, ang mga gabunan gusto kang kunin. Ano? Bakit? Mas marami sila ngayon, Maris. Maganda ka dahil wala tayong katulong ngayon, kundi tayong tatlo lang ni nanay. Sandali naman, hindi pa ako nakakapaghilamos eh. Pasaway ka talaga no? May oras ka pang magbiro? Siyempre, dapat kasi... Maris! Ryan! Bilisan niyo dyan! Opo, Nay. Eto na kami. Agad kaming tumakbo palabas ng kwarto at nakita namin na ang pinto ay unti-unti nang nasisira. Nabasag na ang salamin sa bintana. Tumilapon ako sa sahig ng tamaan ng suntok ng isang kalaban mula sa labas ng bintana. Kasunod noon ay ang pagpasok ng malamig na hangin. At nang masira na ang pinto, tuluyan ang nagsipasok ang mga gabunan. Nagpalit anyo na si Ryan. Sinugod niya ang 2 gabunan at hinatak palabas at doon sila naglaban. Lumabas si Tita Marie mula sa kwarto niya na nasa anyong gabunan na rin. Sumugod na rin siya. Hinablot ang isang gabunan at hinampas sa dingding. Nakatulala lang ako, Kabanong. Naiisip ko ang mga pagsasanay na ginawa namin pero hindi naman ako makagalaw para lumaban. Maya-maya ay lumabas ako at doon ko nakita si tatay na sinasakal si Ryan. Tay! Tama na po! Huwag niyo saktan si Ryan! Maris, umalis ka na! Pumunta ka na kay nanay! Hindi! Bitiwan mo siya, Tay! Narito na pala ang anak ko! Sumama ka na sa akin kung hindi papatay ko ang pinsan mo! Huwag, Maris! Kahit mamatay ako, huwag kang sasama sa kanya. Tama na, Tay! Hindi ako sasama sa'yo kahit ano mangyari. Pero hindi mo rin sila dapat saktan. Di ba nga iisang lahi lang tayo? Pare-pareho tayong mga gabunan. Anak, wag mo kong subukan. Alam kong hindi mo kayang tanggihan ang dugo natin. Isa kang gabunan. Dugo ko, laman ko. Tadhana mo ito. Tadhana? O sumpa? Hindi ko to ginusto, Tay. Hindi ko ginusto maging halimaw na pumapatay ng tao. Tao? Huwag kang magpabiyag sa mga mahihina. Kagaya ng tiyahin mo at ng pinsan mo at sa mga tao. Ang mga taong unang lumapastangan sa atin. Kinalaban nila ako. Tinuring tayong basura. Anak, hindi tayo dapat matakot sa kanila. Sila ang dapat ang matakot sa atin. Hindi niyo ba naririnig ang sarili niyo? Wala ka ng awa! At ang nanay mo, siya ang unang tumalikod sa lahi natin. Tinago ka niya. Tinuruan kang maging mahina. Kaya siya ang unang siningil ng tadhana. Maris, huwag kang makikinig sa kanya. Hindi siya ang ama mo ngayon. Isa na siyang halimaw. Tahimik! Isa ka rin kay Ian, Ryan. Akala mo, mapoprotektahan mo siya. Walang puwang ang mga traidor sa lahi ko. Tama na sabi! Pagkasigaw ko, biglang nag-iba ang paligid. Parang sumabog ang hangin sa lakas ng sigaw ko. Napatigil si tatay. Napabitaw siya kay Ryan. Ramdam ko ang kabog ng aking dibdib. Pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa init na kumukulo sa aking dugo na parang apoy na tumutunaw sa loob ko. Nanginginig ang mga kamay ko at tiningnan ko lang yon hanggang sa tuluyan na ako magpalit anyo bilang gabunan. Ayan na, anak. Nakikita mo? Yan ang tunay mong anyo. Yan ang dugo ng gabunan. Yakapin mo! Kung ganito ang totoo kong anyo, kaya kong gamitin to pero hindi para sa kasamaan, Tay. Kung lalaban ka sa sarili mong ama, pupuksahin kita kasama ng lahat ng nagtatago sa likod mo. Hindi ka pwedeng mapakinabangan ng iba. Mas mabuting mamatay ka na lang. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Maprotektahan lang ang mga taong mahal ko. Hindi mo naintindihan ang lawak ng kapangyarihang ito. Sumama ka na lang sa akin at pangako na hindi ko sila sasaktan.
Hindi ako sasama! Kaya kong pigilan ka sa kasamaan mo! Labastangan! Kita kong tumalon siya sa ere, mabilis na parang kidlat. At sa bawat tampas ng kamao niya sa akin ay may kasabay na sigaw. Humakbang ako para umiwas sa mga atake niya at lumipat sa likuran niya. Sinunggaban ko siya. Bumagsak kami sa lupa. Nang subukan niyang bumangon, sinuntok ko siya sa dibdib at naramdaman ko ang tibok ng puso niya. Ngunit bago ko siya saktan uli, napinto ako at parabang narinig ko ang tinig ni nanay na parabang pinipigilan akong manakit. Nanginig ang katawan ko at doon siya nakabangon. Sinampal ako ni tatay. Tumilapon ako sa lakas nun. Tumama ako sa puno bago bumagsak sa lupa. Nakikita mo? Kahit may dugo ka ng gabunan, mahina ka pa rin. Hindi mo ako kayang patayin dahil mahal mo pa rin ako. Ako pa rin kasi ang ama mo. Hindi ako mahina, Tay. Oo, siguro tama ka na mahal kita bilang ama ko, pero mas mahal ko ang pagkatao ko. Walang halaga ang pagiging tao mo. Tignan mo ang sarili mo. Dugo ng halimaw ang dumadaloy sa'yo. Kung dugo ng halimaw ang nasa akin, gagamitin ko to para tapusin ang kasamaan mo. Kapag pinasilang mo ko, tuluyan ka ng magiging isa sa amin. Mapapatunayan mo lang na isa ka talagang gabunan na kagaya ko. Isang halimaw na tinatakwil. Kung kamatayan kong gigising sa magiging tunay na gabunan mo. Sige, gawin mo anak. Hindi kita pipigilan. Dahil alam kong kahit pamatay ako, kaya mong pamunuan ang ating lahi. Kailangan lang magising ang dugo ko na nananalaytay sa iyo. Mas pipiliin ko maging halimaw na lumalaban para sa kabutihan kaysa anak ng gabunang pumapatay ng sarili niyang pamilya. Hindi ako katulad mo! Hindi mo alam ang sinasabi mo. Lahat ng ito ay para sa atin. Para sa lahi natin. Para sa'yo lang yan, Tay. Para sa kapangyarihan mo. Hindi mo kami iniligtas. Sinira mo kami. Kung hindi ka sasama, sisiguraduhin kong susunod ka na sa nanay mo. Sinugod ko siya, pero mabilis siya. Isang hampas lang ng braso niya, tumilapon ulit ako. Ramdam ko yung bigat ng hangin tuwing gagalaw siya, pero pinilit kong bumangon ulit. Umatake uli siya. Sinubukan niya akong sakalin, pero umiwas ako at nasugatan ko siya sa braso. At nagdugo ito. Napatras siya sandali at ngumisi. Tapos biglang tumalon papunta sa akin. Tinamaan niya ako sa balikat. Para kaming dalawang hayop na parehong galit na galit habang inaatake ang isa't isa. At walang gustong sumuko. Wala ka pa ring laban sa lakas ko, Maris. Isa ka pa ring hamak na mahina. Hindi ko alam kung bakit pa napunta sa iyo ang binhi. Dahil isa kang mahinang nilalang. Kahit kailan, hindi ko ginusto maging isang halimaw. Ang tanging hangad ko lang ay makilala at makasama ang sarili kong tatay. Pero dapat ay hindi ko nalang pala hinangad. Kung una pa lang ay sumama ka na sa akin, binigay ko na ang gusto mo. Kahit sumama ako sa'yo, hindi pa rin matutupad ang nais ko dahil sa pinapakita mo na mas mahal mo ang posisyon mo kaysa sa sarili mong kadugo. Hindi ko na kailangan magpaliwanag sa'yo. Tapusin na natin to! Maris! Mari! Ikaw na ang uunahin ko! Dahil kasalanan mo kung bakit ganito kahinang anak ko! Tita! Bumaling ang atensyon ni tatay kay tita na sobrang hinang-hina at punong-puno ng dugo ang katawan dahil sa pakikipaglaban. Nang akmang susunggaban na niya ito, ay bigla akong umarang at sinuntok siya sa muka. Tumilapon siya sa malayo at sinundan ko pa. Puno na ako ng galit at hindi na ng takot. Paglapit ko sa kanya ay agad ko siyang sinunggaban. Umiwas siya pero bakas na ang panghihina kaya naabot ko pa rin ang kamay niya at binalibag siya. Sa tulong ng mga naituro ni tita at gabay ng diwatang si Ligaya, kinagat ko siya sa leeg at nagpakawala ako ng malakas na suntok na tumagos sa dibdib niya. At doon ko siya nakitang nanghina ng sobra. Nagdadalawang isip ako, ngunit kung hindi ko tatapusin ang lahat ay baka may mas mapahamak pa. Itinarak ko ang matalim kong kuko sa dibdib niya. Nakita ko kung paano siya pumikit at sa huling sandali ay nakapagpalit pa siya ng anyo ng tao. At sa unang beses, nakita ko ang totoong anyo ng tatay ko. Agad rin akong nagpalit anyo bilang tao at nilapitan siya.
Tuluyan ang bumagsak ang aking mga luha nang makita ko siyang naghihingalo. Mahal kita, anak. Kahit ganito ako. Anak, patawad. Tay! Maris, salamat at iniligtas mo ako. Tita, wala na si tatay. Wala na siya. Ang ibig sabihin ay tapos na ang kasamaan ng tatay mo. Nagtagumpay ka, Maris. Nagtagumpay ka. Pero si tatay, tita. Iha, ang tapang mo. Kinaya mong labanan ang sarili mong ama para gawin kung ano ang tama. Una pa lang naman, tita. Ang gusto ko lang ay makilala at makasama siya pero hindi ko alam na aabot sa ganito. Maris! Nay! Patay na si Tito? Tinapos siya ni Maris. Tinapos siya ng sarili niyang kasamaan. Ang galing mo, Maris! Salamat at pinanindigan mo yung pangako mong ikaw ang magwawakas ng kasamaan niya. Tita, pwede po bang ilibing natin si tatay? Kahit ito na lang ang huling pagkakataon para maipakita kong anak niya ako at tinatanggap ko siya bilang ama. Hindi naman ako nagalit sa kanya eh. Naging masama lang siguro siya dahil sa mundong kinamulatan niya. Pero sa huli, humingi siya sa akin ng tawad. Ibig sabihin, may mabuti siyang puso. Oo naman, Maris. Asikasuhin na natin ang libing ng tatay mo. Ang bait mo talaga, Maris. Kahit ang sama na ng ginawa sa'yo, mas pinili mo pa rin bigyan ng kabutihan ng tatay mo. Niyakap ko ang bangkay ng tatay ko habang patuloy na bumubuhos ang aking mga luha. Nararamdaman ko na namang hinahaplos ni Tita Marie ang likod ko. Hindi ko alam kung tama ba ang aking ginawa pero isa lang ang sigurado ako. At yun ay ang hindi na ulit magkakalat ng kasamaan ng aking ama. Sa tulong ni na Tita Marie at Ryan, dinala namin ang katawan ni tatay mula sa gubat. Naganap kami ng lugar sa paanan ng bundok kung saan tanaw ang buwan na palaging saksi sa bawat laban ng lahi namin. Si Ryan ang nagukay sa lupa gamit ang kamay niya. Hawak ko ang kwintas ni tatay na naiwan niya habang hinihintay naming matapos ang hukay. Napatingin ako sa langit. Maliwanag ang buwan pero hindi na siya nakakatakot gaya ng dati at parang kalmado na rin. Parang natapos na rin ang dapat niyang makita. At nang matapos na ang hinuhukay ni Ryan, ay dahan-dahan kong ibinaba ang katawan ni tatay sa hukay. Walang seremonya, walang dasal, pero puno ng respeto. Tahimik lang kami. Tanging tunog ng ihip ng hangin at kaluskos na mga dahon ang naririnig namin habang tinatabunan namin siya. Pagkatapos noon, tumingin ako kay tita. May luha sa mga mata niya, pero maigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Alam kong mahirap, anak, pero minsan, ganyan talaga ang kapalit ng kapayapaan at tamang desisyon. Oo nga po, pero kahit papano, mas magaan na at parang nawala yung bigat sa dibdib ko. Tapos na ang sumpa, Maris. Wala nang hahabol sa atin. Hindi ko akalain, Ryan, na matatapos lahat ng ganito. Siguro dahil umaasa pa kasi ako noon na baka magbago pa si tatay at magsama kami. Huwag ka mag-alala. Nandito kami para sa'yo. Pamilya naman tayo, di ba? Kadugo mo rin kami. Tumalikod nga lang kami sa buhay na gusto ng mga kalahi natin. Oo, kayo ang pamilya ko. Salamat sa inyo. Hindi pa rin ako nag-iisa. Umalis kami sa gubat bago sumikat ang araw at habang naglalakad kami pauwi, ramdam ko ang bawat yabag na mabigat pero payapa na at pagdating sa bahay, ginamot namin ang aming mga sugat. Pagod kami pero buhay. Kinabukasan, nagising ako sa liwanag ng araw. Paglabas ko ng bahay, nakita ko sina Tita at Ryan sa bakuran. Nagtatanim ng mga bagong halaman. Ang aga niyo ah. Hindi pa rin sanay matulog ng mahaba. Parang kahit tahimik na, gising pa rin ang katawan ko eh. Ako rin. Ilang beses ako nagising kagabi. Pakiramdam ko kasi may mawawala ulit. Normal lang yan, anak. Ganyan talaga kapag matagal kang nabuhay sa takot. Pero ngayon, wala na tayong dapat katakutan. Oo nga, tita. Pero parang ang hirap pa rin sanayin ang sarili. Parang naninibago ko na ganito nakatahimik. Mas mabuti na tong katahimikan kaysa sa mga sigaw at habulan. Tsaka, tinan mo itong mga halaman, no? Bagong simula to, di ba? Oo nga, Ryan.
Parang sinasabi na masarap mabuhay. Mas mabuting pagtuunan ng bagong landas, anak, para mawala ang mga alaala ng dilim. Kapag magtatanim ka ng panibagong mga alaala, para hindi na kailangan balik-balikan yung mga ugat ng nakaraan. Tama po kayo, tita. Siguro yan talaga ang kailangan ko simulan, yung magtanim. At least, ngayon, hindi na pananakot o pagtatago ang buhay natin. At pwede na tayong mamuhay gaya ng mga normal na tao. Tama. Ikaw ang patunay na kaya nating baguhin ang landas natin. Pinatunayan mong kahit aswang, kayang maging mabuti. Ang dugo ng gabunan sa'yo hindi na sumpa, kundi gabay na. Dahil po yun sa mga pangaral niyo sa akin. Kaya sobra po ako nagpapasalamat sa inyo. Pero, nanay, sigurado po ba kayong tama yung ginagawa kong pagtatanim? Parang nalilihis yung mga dahon niyo. Ayan ka na naman, Ryan. Lahat na lang gusto mong gawin ng may estilo. Ilagay mo na lang ng maayos, mamamatay ang halaman. Kung may contest ng pinakakakaibang pagtatanim, panalo ka talaga, Ryan. Ngayon lang ako nakakita na ang tinatanim ay dahon at hindi ugat o yung katawan. Aba, kahit sa pagtatanim, may diskarte dapat. Mali nga yung diskarte mo. Ay, mali ba? Bakit ngayon yun lang sinabi? Ang dami ko nang tinanim mo. Ulitin ko lahat to. Malamang. Simula noon, araw-araw akong nag-iinsayo. Hindi para manakit o manakot, kundi para matutong gamitin ang kapangyarihan ko ng tama. At si Ryan naman ay laging nandyan para tumulong kapag sumusobra na ang paggamit ng enerhiya ko. Lumipas sa mga araw, bumalik ang katahimikan sa baryo. Wala nang gumagalang gabunan para mambiktima. Tuwing gabi, umaakit ako sa bundok kung saan inilibing si tatay at unti-unti kong natututunan na mahalin ng dalawang mundong meron ako. Maris, tara na. Uwi na tayo. Lamig na oh. Oo, susunod ako. Titingin lang ako sandali dito sa paligid. Lagi ka talagang nauuli sa pag-uwi ah. Minsan gusto ko lang huminga at magmuni-muni. Muni-muni. Parang palaging seryoso ka na ngayon ah. May pinag-iisipan lang. Sige na, mauna na kayo ni tita. Promise, susunod ako. Bilisan mo lang ah. Huwag mo nang patagalin, anak. Bukas, panibagong araw na ulit. Opo, tita. Tumayo ako, huminga ng malalim at tumingin sa langit. Minsan pala, hindi mo kailangang maging bayani para matapos ang kasamaan. Ang kailangan mo lang piliin ang tama kahit masakit, kahit mag-isa ka. Habang naglalakad pabalik, ramdam ko ang liwanag ng buwan. Hindi na siya parang bantay na handang maningil, kung hindi isa ng gabay sa kagaya kong nilalang. Wakas,